Ganyan kita na nangin mong inahan. Araw sa imo yan, ano na kita kadang pang punok na sa ulo. Pagkadako sa gugmahisus ka na ito, kagisan katong mga tao na nag-diay kung nagdagmal ka niya. Bisan ka man, sumabihin mo niya. Di sa buot na mahiagom sa silot, bukan sa manahan. Musa, ang iyang amahan, iyang gihanyo, ipasaylo, alam ka. Tanawa ko siyang giantot ng Isus, alam ka. Atong naon-naon, ugili kalingkan ang iyang mga pulong. Ang mga pulong na bitudo nga ka. Ako ipangaliha ni Isus, noon ka, diya kitang kabangan, aron kitang kanan, hindi na mahiagong sa mga kayot na silot ikan sa aking minuto. Kung kita, mangaliya ka niya, nga din siya mabuya ka nato. Ang oras sa aking kapina, di ka magamahay sa buong. Amahan ko, ngayon, bibiyaan. Ngalan sa mahan, anak, Espiritu Santo, Amen. Laing kinisingkasing kapasalamat amang itunol nga ito ni musunod. Sir Gregorio Remedia and family of Mandaue City, to Ma'am Jocelyn Ibcus and family, still from Mandaue City, to Ma'am Sigundina Malasarte and family, Mandaue City, to Ma'am Susana Sombrino and family, with a prayer of conversion of her son, Kim Sombrino. To Ma'am Floridisa Arsua and family of Flor Stichun. To Winnet Cotinghu and family with a prayer for her son. To Ma'am Rosita Buhawi and family, Mandaue City. To Ma'am Mr. Mario Domingo and family, Mandaue City. To Ma'am Leslie Baring and family, Mandaue City. To Mr. and Mrs. Roel Monteroyo and family, Mandaue City. To Ma'am Maria and Solomon Cruz and family, Mandaue City. And to Ma'am DC Inday Hondio and family. To Mr. Gilbert Argenti and family. To Madam Corazon Ardel Prado of Rama Compound, Basak, Cebu City. To Mrs. Francisca Alia O of Bagikay, Mandaue City. To Mr. or Mrs. Soping Jaime, Nasipet, Talamban, Cebu. To Ma'am Gloria Discaya of Tipolo, Mandaue City. To Mr. and Mrs. Sustiniano Malasarte, Magikay, Mandaue City. To Mr. and Mrs. Paulito Cabahog of Magikay, Mandaue City. To Ma'am Martha Versidi of Wireless, Mandaue City. To Mr. and Mrs. Yuri Sinisa of B. Sinisa Street, Mandaue City. To Ma'am Erlinda Baguio of BC Homes Subdivision, GOI Lahog. And to Ma'am Maria Irene Pintor of ML Quezon Street, Mandaue City. Dugang pasalamat mga higala sa JS ug Simar Construction and Supply, Abdunlog, Talisay City, Cebu. Proprietor, Engineer Jerry Ogsimar and family. Mr. Ramil and Carmela Felomino, Samar and family of Mandaue City. To Engineer Gomer Castillo and family. Aqua Freyo Water Refilling Station, Pusok, Lapu-Lapu City. To Attorney Dindo Antonio and Ma'am Vicky Perez and family, Highway Basak, Mandaue City. To Attorney Jupiter Marho, Stalin and family, Kabangbang, Bantayan Island, Cebu. Field Construct Development Corporation and HGR Consultancy and Allied Services, Sunrise Village, Pardo, Cebu City. Pinaagi ni Engineer
Vilmore Mijares, Engineer Vitaliano Nonoy Sevilla Jr. and family, Barangay Councilor of Consolacion, Dalaget, Cebu. Cherubin Security and Protective Detective Agency, J. King Building, T. Padilla, Cebu City. Thanks to Mr. Casiano Rodrigo, SMC Pawn Shop and Golden Crest Jewelry, Poblacion Danao City, Cebu. And DJ Twins Pawn Shop and Jewelry, Poblacion Leluan, Cebu. Pinaagi ni Ma'am Daisy Mata and family. ENR Security Agency at Jiki Choa Building, MJ Cuenco Avenue, Cebu City. Bar Steel Construction, Aborgo Street, San Francisco, Camotes Island, Cebu. Mr. Aaron Capao Sr. and family. Ruiz Security Agency and Ruiz Manpower Services, R&R Building, AC Cortez, Mandaue City. Honorable Ricardo Martinez and family, Councilor, Barangay Santa Cruz, Cebu City. Gabisan Shipping Lines, Pier 3, Cebu City. Cebu to Hilongos and vice versa. Pinaagi ni Mr. Flor Gabisan and family. Mr. and Mrs. Grace Orsal Diaz and family of Mandaue City. AZ Zanoria Internet Cafe and Zanoria Apartment for Rent, Boyong, Maribago, Lapu-Lapu City. Thanks to Mr. Tony Zanoria and family. 7. DC Construction and Construction Supply of Canamucan, Compostela, Cebu. Pinaagi ni Ma'am Dailin Garcia Quinio. Dugang pasalamat mga higala ngadto sa atong mosunod, Dr. Mary John Delgado and family, ES Fortuna Street, Cebu, Mandaue City. Lunette's Foods and Catering Services sa If Haka Street, Inayawan Pardo, pinaagi ni Sir Lucibar Abangan ug ni Ma'am Ninette Abangan. Mickey and Jiki Store of Labangon, Cebu City by Ma'am Mercedes Lasarte. Van and Vanyo Trading, Osminia Street, Gunob, Lapu-Lapu City. Susana Store by Mr. Stephen Antojado, Module 2, Carbon Market, Cebu. Susana Store, og ingon man ang Ace Leandro Soto Dinula by Ma'am Isabelita Bibing Soto. Doktora Presentasyon Tintaynes of Kabangkalan, Mandaue City. Ma'am Jima and Ariel Linaw Honoridis of ML Quezon, Lapu-Lapu City. Ma'am Mirna and Sir John Fuentes of Joaquin Street, Mabolo City. Ingoman Leah and Albert Los Baños and family of Aldea Buena, Mactan. Honorable Vice Governor Honorable Agnes Magpali and family. Angels Collection by Ma'am Angel Rosal Sultan and family of Cebu City. Dr. Victoria Bael and family of Cebu City. KG Travel and Tours by Ma'am Chuchi Gantalaw and family of Cebu City. Intusan Resort by Ma'am Rosalinda Tumbok of Danao City. Abdel Construction in by Engineer Arben De Leon of Gonzales Compound, Trinity Plaza, Iscario Street, Cebu City. Gosinco Transport, Mr. Gosiniano Gosinco and family, Poblacion San Fernando, Cebu. CRDP Caregiver School by Ma'am Corazon del Prado and family, B. Rama Compound, Basak, Cebu City. Mamilit Maningo and family of Kugon West, Carmen, Cebu. Mr. and Mrs. Tririna Anthony and family of Phase 2, Black 9, Maribilia, Aldea del Sol, Bangkal, Lapu-Lapu City. Mr. Michael Gu and family of North Reclamation Area, Cebu City. Flaminia Realty by Ma'am Rosemary Flaminia and family, Natasha, Cebu, managed by Sir Lito.
Bunny's Barbecue by Mrs. and Mr. Emilia Pardillo and family. Mr. Vic J. Gunzal and family of Lapu-Lapu City. Anas Litson by Mr. Carlo Camaya and family. Mr. and Mrs. Rojo Oliveros, and family of Cebu City. Dr. Ifi Enfimia Pangan and family of Cebu City. Golden Bowl by Mrs. Leong of SM Cebu, North Reclamation Area, Cebu City. Rich Banana Ketchup of Ibabaw Tugbungan, Consolacion, Cebu. Good health for Mr. Nestor Longcanaya and family. Philippine Mining Service Corporation of Pugalo Alcoy, Cebu. Pinagin ni Engineer Winston Bolo, Jerry De Los Santos and Doris Villahermosa. To Engineer Elvin Villarin and family, former Councilor of Badian, Cebu. Captain Jesus Ibanez and family of Bantayan Island, Cebu. Pukaw Home Realty, South Poblacion, Naga City, Cebu. Good health for Mr. Bebot Bukaw and to Miss Leia, the Secretary. JJ and J Construction and General Merchandise of Mabola, Cebu City. Proprietor, Engineer J and Mrs. Mardel Ruiz and family. Mr. Jerry Dinsing and family. Jaime Scrap Buyer of Poblacion, Danao City. Mr. Jaime Silverio, the proprietor. R&L Shell Station of Toledo City, Cebu. Toledo Aggregates and Construction Development Corporation, Inayagan, Naga, Cebu. Congressman Willie Caminero and family, the 2nd District, Cebu Province. Ma'am Inday Odi Linaw and family, Highway, Paknaan, Mandaue City. Captain Liking Kailan and family, Poblacion Oriental, Consolacion, Cebu. LRD Security Force Services Agency, Ibabaw Stancia, Mandaue City, by Ma'am Lydia Desierto and family. Mountain View Nature's Park, Garaje, Busay, Cebu City. Asrad Machine, Mandaue City, pinaagi ni Mr. Michael Aliman and family. Mandawi Canvas Company of Highway, Mandaue City. Tugang pasalamat sa Jam Engineering Office diha sa Gutchan Street, Mabolo, Cebu City. Mr. Feliciano Intisi of If&E Electric Services and Supply diha sa Apas Lahog, Cebu City. ED Gothong Manufacturing Corporation. Mr. Edward Go of Solpicio Lines, Cebu City. Engineer Nonato Noni Paliado and family. Mr. Vic Onji Hanghoy of Vic Enterprises, Mabulo, Cebu City. Dr. Jujing Kibox and family. The House of Bonnie and Jane Massage Yoga. Father Ayan Kiao of Don Bosco Boys Home, Kotkot, Liloan, Cebu. Dr. Dines Tudtud and family. Dr. Eduardo Yu and family. San Diego Dance Studio by Mr. and Mrs. Val San Diego diha sa Capitol Site, Cebu City. MCM Beauty Salon and FJA Karaoke of Kabangkalan, Mandaue City by Ma'am Maria Cirilyn Yang. Mr. Gilbert Walbright, GW Drilling Services, Cebu City. Bisavilla Review Center by Engineer Boy Bisavilla. Samar family of Punta Princesa, Cebu City. Mr. Renato Junjun Osminyan family of Don M. Velasco Street, Cebu City. Honorable Barangay Captain Imokro Pinta and family of Barangay Ermita, Cebu City. Academia de Santa Monica of Banawa, Cebu. Bourbon Campus and Bourbon, Cebu. Ma'am Dora Chico Mateo Miyazaki and family, and also to Ma'am Sandra of Trigger Company Philippines Incorporated of MIPSA, Lapu-Lapu City.
Dugang pasalamat mga higala sa Jude Philan Foods Corporation of North Reclamation Area, Mandaue City. To Mr. Jude Del Reo, a million thanks. Engineer Simplicio and Ma'am Lisa Inoc and family of Talisay City, Cebu. To Ma'am Caliano and family of Cebu City. Carancho Beach Resort of Datag, Maribago, Lapu-Lapu City. Pinaagi ni Ma'am Binet Amores. Engineer Dodong Cal and family of Lutupan, Toledo City. Carmen Copper Corporation. Good health to all the staff of located at Das Lutupan, Toledo City, Cebu. To Engineer Kokoy Cal and family of Lutupan, Toledo City. Abalos Design and Construction, Mactan Urbase, Lapu-Lapu City. Proprietor Ma'am Myrene Abalos and Karing Abalos. Mr. Abay-Abay and family of Cebu City. Ma'am Munina Pilapel and family of Munina Store, City Center Market, San Shanco, Cebu City. Director Andres Buhos and family. Director of BFAR Regional 7, Arellano Boulevard, Cebu City. Dr. Romeo Pableo and family. Campus Director of CTU Campus Mualbual, Cebu. Nolses Enterprises, V. Golia Street, Cebu City. Proprietor Mr. Noli and Rossi Cisneros and family. MBSI Office kay Mito Mambaling, Cebu City. And Caminiro Badahon and El Llorando family of Argao, Cebu. AV Surplus and Parts Supply of Kanduman, Mandaue City. Proprietor Mr. Eugene Spinoza and family. Dr. David Gabiola and family. St. Joseph Security Agency, located at Veloso Uano Building, Mandaue City. Proprietor Mr. Norman and Joy Kirobin. BJ's Driving School, Tisa, Labangon, Cebu City. Proprietor Mr. Mauricio Gacho and family. Som Property Venture Corporation, Centro Mandaue, Mr. Dodong Alvines and family. Cebu Gems Maritime Review Center, located at FGU Mariners Court, Pier 1, Cebu City. Captain Juan Antone de la Torre, the President. Ex-Mayor Manuling Libom Fasel and family of Toledo City, Cebu. Ma'am Uping Gamboa and family. Vegetable Supply, Carbon Public Market, Cebu City. Honorable Edgar Labella and family, the City Vice Mayor of Cebu City. Giging and Jane Contento and family of Toledo City, Cebu. AR Adlawan Construction, Lipata, Minglanilla, Cebu. Proprietor Engineer Anthony Razel Adlawan and family. Bostoto Billiard Hall, South Bus Terminal, Cebu City. Proprietor Bostoto Heltendes and family. Didon Multipurpose Cooperative and all members and staff, Kanduman Riverside, Mandaue City. Pinaagi ni Mr. Flor De Castro and family. Mr. Dante Uy and Machao and family. Maayo Shipyard Incorporated of Cebu City. Erco Samarino Football Club, located at Villa Pasita Subdivision, Inayawan, Cebu City. The proprietor, Engineer Rodney Orale and family. Ang ikalima nga pulong, pagkabatbaton sa usakabantuang orador sa Inayawan. Membro, Bugti Speaker Society of Inayawan Pardo, distinguished member, Inayawan Dramatic Club, event host, Inayawan Pardo, Cebu City. Mga igsoon, anya si Brother Ray Haka. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Kalimang pulong,
Inotro sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo na 10, versikulo 8. Siyo. Mga binati o binigugmang kaigsuunan ni Kristo, mga magkasasala sama kanako, anhi kita karon nga nagtapog ug namati sa tuyo ug tubong nga atong pamaladungan ang ika-50 ni Jesus diha niya ng krus o balabag sa kaluwasan kanatong tanan. Nun sawa na'y nakulang sa halandon nga sakripisyo upagantos sa taong Diyos. Kay diha ra kaniya ang gikinahanglan nga matuman ang kahimpitan sa balaod. Ang tanan nga dagway ularawan sa daan nga testamento. Ang tanan nga panig-ingnan nga gipanghisgutan sa mga patriarkas. Ug ang tanan nga pagtagna sa mga propitas na matud-an ni Jesucristo. Kay matud pa ni San Juan Evangelista sa pagkahibaw ni Jesucristo nga matuman na ang tanan aron mabugos ang kahimpitan sa santos nga sulat. Sa maluyahon ug nagturog nga tingog namulong si Dios. Matuod nga nasulat na sa taong Diyos kining mga pulong. Ipakaon ako gapdo ug taliwala sa akong kauhaw, gipainom ako suka. Mao kini ang daan tagna nga gituman sa anak sa Dios ug kun atong aninawon pag-ayo sa atong pamalandong karon daw sa hinay-hinay ni inanay sa pagtuay ang iyang ulo diha sa balabag o krus sa kasakit. Isa kini kahalaw ko yamot nga misteryo nga malisod tong karon. Oh, mga kaigsuunan ko diha ni Kristo, may kauhaw ba niyay ang naghingalan og matuod nga sapa sa Dios nga nagpadaligdig sa matamis niya nga tubig gikan sa sidlakan hangtod sa kasadpan nga nakalipay sa dakbayan nga langit nun ug nakasanto sa halandon nga tabernakulo. Dibati ba niyay og kauhaw kadtong nagpatamis sa mapait nga tubig dito sa kamingawan sa murat. Pag nagpatubod sa tubig nga matinaw so sa kapampang na bato aron makainom ang mga Israelitas. Dibati ba og kauhaw kadtong nagpakita og lipaw sa tubig sa kinataliwadan sa kamingawan sa Ehipto, nagikalipay ni Ismael sa iyang kauhaw? May kauhaw ba ang naghimog tuburan sa tubig sa asno nga patay nga giinom ni Samson taliwala sa iyang kaaway batok sa Pilistios? Ipuhaw ba ang nagpainom kang propeta Elias sa nabad-an ug naughan nga sapa sa karet? Oh, Ginoo, dili ba ikaw nagaingon ug gipaagi mo sa baba ni Isaiah? Kamong tanan nga giuhaw
Dali kamo aron sa pag-inom sa tubig ko nga matinaw, ug inyong matilawan ang kalalim ug katanlas niini. Dili ba ikaw mo ang nagsaad sa kababay sa Samaria? Ako adunay tubig, ang makainom dili na makabatyak og kauhaw. Ug kung ikaw iuhaw, mga kaigsuonan ko diha ni Kristo, hakamatang sa kauhaw ang gibati ni Jesus. Kauhaw nga lawas nun ug kauhaw nga espirituhano. Sa walay duha-duha, gibati ni Jesus ang kauhaw lawas nun tungod sa iyang kahagong pagbakta sa bukid sa Kalbaryo, sa kadugay uyamo ug mabangis nga mga kasakit, ug sa daghang dugo nga miagas sa iyang kalawasan, ug sa limad-an sa laway ang iyang tutulan. Adunay usa sa mga devotos nga nagkanayon, kining kauhaw nga nabatyagan, ipasabot kanato ni Jesus ang kadako sa iyang paghigugma tinguha sa atong kaayuhan, aron dili gayud matibhangan ang pagbayad sa atong mga sala. Wa si Jesus magbuot nga ang iyang baba dili usab mubati ug kasakit. Mao kini ang gipasabot kanato ni Jesucristo sa atong kauhaw nga dili matagbaw sa mga kahilayan ug sa mga kalipay nga lawasnon. Hindi paganoy ang lawas sa talan-aw nga mahilas nga makapuling sa pananaw, aron lang gayud sa katagbawan ug kahakog, bisan mapildi ang atong kalag. Mao kini ang kauhaw sa mga dungog ug mga gahom nga atong gustong angkonon, bisan nalapas ang katungdanan nga labing sagrado sa katarungan ug sa paghigugma. Mao kini ang atong kauhaw sa mga bahandi, kwarta ug bulawan, ug sa atong pagsulob ug bisti nga dili angay sa atong kahintang, ug hangtod pagani dili tay sapayan ang hampak sa katarungan sa Dios. Ug tungod ni ini, tungod sa dakuan uyabot na kasakitan nga nahiyaguman, naaghat sa pagtuaw, Sityo, giuhaw ako. Sa pagkadungog sa mga Hudiyos, sa maong pulong, usas sa mga Hudiyo, nikuha dayon og espongha. Ituslob sa kabaso nga may akdo nga sinagulan og suka. Ituslok sa tumoy sa kakawayan ug gidaitul sa naughan nga mga ngabi ni Jesus ug sa naladok ng kapait ug kaaslom niinon. Karon matuma na ang tagna ni propeta David. Tanawa, matud ni San Agustin, ang balaang patron sa balangay sa Inayawan, ang Diyos sa kaayo nga naghatag sa kabugnaw sa tubig ug sa katamis sa dugos, way laing nga demon, apdo ug suka. Mga hinigugmang igsuon ni Kristo, makapilan nato pag-uha kanang mabangis nga kasakit
ug kauhaw tungod sa atong mga sala. Makadaghan si Jesus nagpasabot kanato sa dakong kauhaw nga espirituhanon tungod sa dayon nga kabulahanan, apan wa kita magbaw sa iyang mga tinguha, kun dili adto nga mapait sa atong pagpamalikas sa mga pulo nga malaway, adto nga mapait sa mga pagtamay o pagdaog-daog sa mga kabusog tinawa, adto nga mapait sa mga pagbiay-biay sa atong isig katao nga nakasakit uyamot sa Diyos niyang kasing-kasing mo'y atong gipainom. Iinom ni Jesus ang kapait sa atong mga sala aron kita makainom sa matanais ug matanlas nga bino sa iyang grasya, ug gitilawan ni Jesus ang kaaslom sa tuka sa atong mga kalipay, ug madindim ang katamis sa kanyang buking dayon. Apan ang kauhaw nga espirituhanon nga gibati ni Jesus, mao ang dako niyang gugma kanato, ug ang kauhaw sa atong kaluwasan o salbasyon ug sa atong kabulahanan. Iyatong takna sa paghingutas tungod sa buhing pagtinguha. Sa atong kayuhan, si Jesus nituaw, si Diyo. Iuhaw ako, yadtong tanang gitugyan kanako sa akong amahan, nga hikaplagan nila ang bunga sa akong mga kasakit, nga way bisan usa nga mapildi. Nga ang tanang kalungsuran muto kaniya, aron nila maangkon ang kinabuhing dayon. Si Diyo, diuhaw ako, nga ang akong pagtudlo dunggon ug ang akong ebanghelyo pamation, aron ang akong gingharian mukanap sa tibuok nga kayutaan sa kalibutan, ug mayra ang akong pagkadiyos, ug sa kadako sa kabangis diuhaw ug gitinguha ni Jesus na ang tanan panangayud makaila ug musulod sa iyang mga pagtudlo. Matud pa ni San Agustin, ang balaang patron sa barangay sa Inayawan, pan sa pagtanaw ni Jesus ang kadaghanan sa katawhan dili makapahimulos nini, nga ang daghang gingharian dili mutuo kaniya, nga daghang hari nga magabatok sa iyang relihiyon, nga ang mga pampalasan nagtinguha pagbungkag sa Santa Iglesia, ang kadaghanan sa mga Kristiyanos bisan nito wa gayud mugiya sa pagpakasala. Busa ni Tiabaw si Jesus, si Diyo, iuhaw ako. Oh, Jesus nga mahigugmaon, nangutana si San Fernando, unsang butang nga nakapauhaw kanimo, diha niya ng krus o balabag sa kaluwasan. Dili ba ang mga maayong binuhatan? Unsa man ang tinguha sa imong kauhaw? Dili ba ang imong dakong gugma kanamo? Mao kini mga tinamud kung kaigsuon na ni Kristo. Ang dakong kauhaw ni Kristo kayang gitinguha ang atong kaluwasan o salbasyon. Kayang nakita
ang atong pagkadautan. Kagustuhan gayud ni Jesus nga ang tanang Kristiyanos magpaubsanon o magmapailubon sa tanang higayon ug sa usa lamang kapulong giuhaw si Jesus nga kita mahalagit ug iyang nakita nagabaktas kita sa dalan padulong sa impyerno. Sityo giuhaw ako. Ay mga tinubos ni Kristo, dili ba kita makahatag bisan o sa katulo sa tubig sa mga maayong binuhatan aron magtagbaw ang kauhaw ni Jesus sa atong kayuhan ug kabulahanan? Mao ba ang ilipay ta ni Jesus sa iyang kauhaw ang mahugawng tubig sa Babilonia, ang padayon nga pagbuhat ug dautan nga mao'y nakadlaglag sa atong kalag? Mao ba ang ipainungtan ni Jesus ang apdo nga mapait sa pagkatigas sa atong kasing-kasing ug ang maisog aslong suka sa atong pagkamabutiun? Mga kalag nga tinubos ug hamiling dugo ni Jesucristo, mga kalag nga pinalanggaan niya ng manunubos, ikaw, ako, kamo, itang tanan ang tuyo niya ng hilabihan nga kauhaw ni Jesus. Dili kita magmadahi sa mga pagtawag pangayo sa iyang grasyang langit nun. Lipayo na to ang kauhaw ni Jesus sa atong mga maayong kinaiya ug sugdan karon dayon ning atong pamalandong ang pagsaad sa hingpit ug diunay, hinukad sa kinayukan sa atong tagsa-tagsa kakasing-kasing, kay niini lamang paagiha ni anhis si Jesus sa kalibutan, nagpakataw, nag-antos sa kasakitan, ug mamatay na diha ni anang krus o balabag sa kaluwasan. Si Diyos, giuhaw ako. Sa pagkatinuod, mahigugmaon uyamot nga Jesus, giuhaw usab kami na nag-imong matinaw tubig nga magadaligdig sa kinabuhi nga walay utlanan. Pain na kami, o Ginoo, aron dili na kami uhawon sa mga butang sa yuta, ug mao na lamang ang among pangitaon, ang tuburan nga matuod sa imong grasyang langit. Mao kini ang among tinguha, makapabulahan ka namo, ug uhawon unta kami sa gihapon sa pagpangita sa among salbasyon ug kaluwasan. Si Diyos, giuhaw ako. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Mga higala, ania ang mubatbat usab sa ikaunom nga pulong. Member, Greenland Orator Club, Tugas Pardo. Member, Greenland Speaker Society, Tugas Pardo. Chapel President, Greenland Tugas Pardo. Event Organizer of Tugas Pardo, Cebu City. Mga higala, ang mubatbat sa ikaunom nga pulong, ania si Brother Alex Badana. Sa
ngalan samahan sa anak, sa Diyos, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ikaunom kapulong. Consumatum est. Nangatuman na. Magmalipayon ka, kaliwat ni Adan. Tindog sa imong pagkapukan, tao na laon. Hidangat na ang timpo na gitinguha. Hinuagan ka na sa imong mga kagulanan. Ug makita na ang kahayag na gipalong sa imong unang ginikanan. Kay mahagula ka na sa mga kangit-ngitan. Natuma na ang tanan na mga tagna, na matuod na ang mga landong ug larawan sa daan nga testamento. Consumatum est. Mao kini ang pagtuaw sa manunubos diha sa itaas sa krus. Nga diha-diha sa pagpangayog tubig tungod sa labihan nga kauhaw, gitunulang sabdo ug suka sa mga Hudiyo. Sa pagkatilaw, mintiyabaw, consumatum est. Mao kini, mga Kristiyanos, ang kahigpitan sa dakong buhat sa pagpanubos. Natingog ning usa lamang ka pulong. Pulong na natingban sa halawg nga misteryo. Nakasangyaw sa tanan nga kamatuoran. Ug sa mga pagtudlo kanato sa labing kinahanglan ug makadugang sa matud nga paglaom. Consumatum est. Wala makabungat ang birbo samahan ug usa ka pulong na puno sa kaayo sa mga misteryo. Kung dili karon lamang niining orasa, niadtong hamubo nga timpo na hapit na mamatay. Nasuhi niya sa paghuna-huna tanan ang santos na sulat. Nahinumduman niya ang kapatan kagatos katuig, kutob sa pagpakasa ni Adan sa bunga nga gidili kaniya na nakadahig sa iyang mga kaliwatan. Sa pagtanaw niya na wala na idakuwang ug wala na siya ilain nga nabuhat aron matuman ang bag-o nga kahoy sa kinabuhi. Ang kahibulungan nga buhat sa pagbawi o sa paglukat netong labing dako nga sa gipatika niya ang yuta sa usa ka kamatuoran nga bantog. Mityabaw sa makaluluoy nga tingog. Consumatum est. Natuma na ang tanan. Kini nga pulong natingban sa tanan. Sa ato pa. Amahan ko! Natuman ko na ang masugo na gitugyan mo kanako. Wa ko pasaylua bisan diutay aron matuman ang kahigpitan sa sugo sa imong katarungan ug sa gugma ko sa mga katawhan. Kay daan mo na nagipahayag sa mga propitas na dili ka mahimuot sa mga sakripisyo, sa mga mananap, sa mga turo ug ang hustiyas sa daan nga balaod. Dili man hingpit na ihalad kanimo ug gidawat mo lang man kay larawan man o blandong ning akong kamatayon. Bisan matuod makapugong sa bukton na nagbakyaw na sa imong katarungan.
Napandili gayon makatumbas pagbayad datong bayan nga tamuman. Dan karon ani ako, unsa bay imong pangayoon? Unsa pa ang arang ko mabuhat? Karon matuman na. Consumatum est. Biriyot na lamang ang kulang na matapos. Ang katapusan ko nga paginhawa, mao'y kinutuban sa akong gugma. Ang katapusan ko nga paglihok, mao ang silyo na dili na gayon mapapas sa akong sakripisyo. Consumatum est. Natuma na ang tanan. Kini nga pulong natingban sa tanan na mga kamatuoran nga labing halaw. Sa tanan nga gisulat o sa matag na sa mga propetas, sa mga larawan o dagway sa daan nga testamento, sa hanatungod sa Mesiyas kag gisaad, dinhi karon matuma na ang magisulat sa daan nga balaod. Kay nangawa na ang mga landong ug larawan nga gipanag-ingnan sa daan nga testamento. Kay aliya na ang kamatuoran nga mao ang Diyos nun nga Manuel nga naghatag sa matuod nga kahigpitan. Consumatum est. Ania ang bituon ni Jacob ug ang salingsing sa Israel nga nagapas-an sa iyang abaga, katimaan sa iyang gingharian, ug nagabitbit sa iyang kamot sa patig nga dili mapapas sa pagdaog niya. Consumatum est. Ania na ang tuyo sa mapagtamay sa kalibutan, ang ginaog-naog o ginabutang-butangan ingon sa usa ka kriminal, ang ginalutan sa naong sama sa usa ka kalamayon, ang ginahampat ingon sa usa ka lipon, ang gisatlitan sa sitro ingon sa usa ka tikasan, ang ginayatakan sama sa usa ka mananap, ang ginasagpa ingon sa usa ka tagpalasan, ug ang gilansang ingon sa bantog ng kabatan. Consumatum est. Ania na ang matuod nga abil na gibuno sa dakong kamangis sa mga makasasa, ang inosente nga Isaac na nagpas-an sa kahoy sa paghalad sa sakripisyo sa bukid sa Moria. Tungod sa akong pagtuman, ang matuod nga Jose na binaligya sa mga Israelitas, ang iyang dugo labi pa nga mahal sa kang Abel, na wala mangayo o kastigo sa langit kontra sa kalibutan. Hinuon, nagadala sa Diyos nung kaluoy sa yuta na laot. Kay sa kang Isaac, kay makapana sa kalibutan. Ug makaapli, ug dalang sa kinabuhi na dayon, ang iyang pagkahamili. Labi pa kay sa kang Jose, kay baoy nakahatag sa mga kabulakanan sa iyang malisuot. Na mao ang mga katawhan. Consumatum est. Natumana ang tanan. Karon ang kalibutan, dili na magagkinahanglan og arka sa magdangog sa lakong lunob sa Diyos nun na kalikot-gut. Kay ania,
ang matuod nga arka sa bagong pagdait nga magagawas sa bagong kaliwatan ni Adan. Hindi atong makalisa nga lunop. Ani ana ang matuod nga bangaw malarawan sa pagdait sa lupa sa langit. Ani ana ang matuod nga salampati nagtangag sa sanga sa oliva na nagadala sa lipayon nga notisya kanuwi. Namihubas na ang tuig, naminglonob sa kalibutan. So sa lamang na pulong, ani ana ang larawan ni Sri Pinti nga tumbada, nagibutan ni Moises sa kamingawan, na nakaayo sa mga pinakan sa mga mala na mga mananang. O karon, mao'y makaayo sa samad sa kalan. Nagipaat sa siritinti nga imperyo kanon. Konsumatong es. O kamatuuran nga bantugan sa mga larawan na karon na tuman na sa mahal nga lawas pesos. Konsumatong es. Natuman na ang tanan. Niini nga pulong. Itudluan kita niya ng mahimalatyon na manunubos. Na ang pagbawi niya sa ni Adan, hingpit na ang iyang pagtudlo, wala na'y nakakuwang kung dili na takos sa kadungagan. Sa bisan kinsa na bantugan o makinaadmanon dinhig sa kalibutan. Walang tapos bakosat. Ug ang iyang ebanghelyo mo'y matuod na dalan na pagalakan hasta sa kabulahanan. Ang mga katawhan wala kay lain na kinahanglan. Aron makadangat sa tuyo sa pagbuhat kanila, kung dili maglakaw sa dalan sa Kalbaryo, kung dili maglapas sa gitudlo niya nagipatikan sa iyang dugo, kay niini na tuman na ang dakong buhat sa mga katuigan. Kung sumatong ay ining pulong, magapalaog ka nato. Kayang makalilisan na pag-away dito sa daan na Eden, natapos na siya. Si Satanas, nahilansan na sa matiil dito. Ang putahan na tumbaga na nakaulang ka nato sa pagsulod sa bangkong paraiso. Nakapikas-pikas sa mga kamot sa Diyos mong nasampo. Ang atong mga utang na bayra na ang lukat sa nato. Wala na'y nakuwang konsumatong es. Natuman na. Natapos na ang tanan. Apan mga Kristiyanos, natapos na ba ang atong mapagtamay yan ang atong manunubos? Natapos na ba kanato ang mga kahilayan sa kalibutan? Natapos na ba kanato ang pagpalabi-labi? Ang kaulag? Ang kasina? Ang kahikaw? Ang kaulit? Ang katapos sa mamaayong buhat? O uban pang masa na kaaway ni Jesus? Nana! Yan ang cross! Wala ba maghari sa atong kalag? Ang iskandalo? Ang bakak? Ang pagkuha og dungog sa atong isig kataw? Usa lamang kapulong? Natapos na ba kanato ang masa
nga nakapilit niya ng Diyos nun na mahimalat yun. Pag-antos nga nang makaluluoy niya ang pagkabutang, matugpag niya ng Ginoo. Mga tinubos sa mahal ko nga dugo, unsa ba ang takos kong mahimo? Tugod ka ninyo, nagatapos ng tanan. Maulan lamang ang wabat tapos ang inyong masa, kaysa kanunay o sa adlaw-adlaw na gibuhat ninyo. Tapos na ang inyong pagtamay. Ano sa ba kamumuhuno pagtamay ka, Jesus, na atong amahan? Ana! Tanawan ninyo nga nagahidungilo na nianang makaluluoy nga pagkabutang. Kay labi pa sa mahudiyo ang inyong pagtamay. Bot ba ninyo dungagan? Yan! Sana! Itugyan ko kaninyo. Oh, mga anak na mabangis. Kung pati ka o kasing-kasing, nakaako bagayod ka mo. Pagdugang niya ng iyang mga kasakit. Singsihan na ka ng inyong madugan sa kasakit. Huwag patubura sa inyong mga mata ang mga luha tagikan sa kasing-kasing. Upang hapa kamo sa punuan niya ng krus. Huwag mo ingon, Ginoo, wala na kami karon takos iguhaon. Kundili ang santos nga grasya. Kay karon, tapuson na namo ang among dautan nga buhat. Aron niya kung mabut na kanamo ang kamatayon. Takos kami makaingon kanimo. Natapos na namo hinusol. Konsumato ang sa ngalan sa mahal, sa anak, sa Diyos, o sa Espiritu Santo. Amen. Mga igsoon, alang sa ikay-pitong pulong, pagbuhaton kini sa usa ka sakop sa Greenland Speaker Society, member Bugti Orators Society, founding chairman Greenland Cultural Club, a very distinguished speaker of City Palabras of Inayan Pardo, stage actor, performer, mga higala atong dawaton si Brother Alan Badana. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Diyos, ug sa Espiritu Santo. Amen. Aniya ang ikapito ka pulo nga gipamulong ni Hesukristo diha sa itaas sa krus. Masulupon nga mga anak tiyadan, ang kamatayon mo'y matarong nga paagi, batok sa sala. O buhay mahabisik nga tao, nga dili makabayad sa kamatayon. Kaya ang tanan na hamutang, nga itong makalilisan na sintingsya, na lipahamtang sa Diyos, punlar sa atong unang amahan. Mamatay ka pagka makalilisan. Kay gani ang anak sa Diyos kaway kamatayon. Wala pa sa ilua tungkol sa mga katawhan. Apad ka ng maayot ang amahan. Nana! Nagahigutas na niya ng krus sa lubos na kamatayon. Sa pagsabot niya, nahapit na siya bubuwag sa iyang mga anak.
aron hikaplagan ang kaayuhan. Wala malimot sa mga tugon ug sa mga paghamatgon. Gibili na niya kanato ang pirdon sa kamot sa mga pirdogo, ang paraiso sa lawas sa usa ka kawatan. Si Maria na iyang inahan, aron kita panganakon, gitun-an kita sa pagbahay, aron dili kita mubiha kaniya sa kauhaw, aron pangitaon nato ang tuburan sa grasya nga gipahayag kanato na natapos ng tanan, aron tapusot ang atong masa o mga pagtamay o sa katagpusan nituaw sa taas na tingog o kabugto ang ginhawa. Karoon nini kapito nahanlang na kini mabugnaw kung kasing-kasing na matunaw sa makasakit ikaw sa talo ikatanding sa kainit sa kalay. Aron umanan sa mga mamingaw nga kasubo, kining akong ipangulong, pahimong unta ng mga maitlog na unyong lagpas sa inyong kasing-kasing. Aron kamoy tugahan sa kanakong kalooy, kung may lugmaon nga paghinuklog, yan ang Diyos na nagubutas, nagatinga na, sa kinabuhi ug hapit na gayon ka pumpuy sa ginhawa diha yan ang krus. Mga Kristiyanos, wala ako'y dako sa ikapangulo ug tasan ako sa mga ugat ug narumsa na sa mga saki na akong kasing-kasing ang hapit na mabot sa akong alimpo yung masulog na dagat sa mga kapaitan. Labot pa ang paghimangot sa aking buot sa wagyon ninyong pagbati o makaniyot na lamang unta ng paghinukro o pagkaluhoy na ng atong amahan. Sa tungod dini, ibasulan ko ang pagpangahas pag-angkon piling buhata. Sanlit mabugnaw nga tao og ministrong nga kabos. Og gibahay ko sa paninyong pagkadautan, mga kalat na tinubos sa mahal nga dugo ni Jesucristo. Ibati ko ang inyong pagkamabudhion o pagkatika o kasing-kasing na daw batuga panas o mga anak ang hiunungan ni Jesucristo. Gipakasa ko ang akong pagpangako o ang inyong pagkaulit, ang pagkagahi o pagkabatuon sa inyong kasing-kasing, ang pagkawagyon ninyo'y kaluoy o pagpati sa batayon nga ng Diyos. Kaya hasta karoon nakita ko nga kanang inyong mga mata. Huwag yung pisang landong na lamang unta. Ning yutay na kasubo. Kung ang inyong naong wala yutay na timaan sa kasakit. Sa pagtambong karon hining talanaw nga makalulukoy. O takos gayon unta hinuklugan. Kay gani ang mga binuhat kaway panatian bibati man ang lahit nangit-ngit ang adlaw bihimo sa iyang kahayan o ang yuta ni kurong kay wa makaantos sa kasakit sa pagkain. Tao pa ba ang kahong?
gani kung makadungog ka mo, kung notisya nga patay na inyong amahan. Dili man gani ka mo makaadto sa kasakit, kung dili makaagay sa inyong mata ang mga luha, kung karoon nakaako ka mo pagtambong sa kamatayon, Jesus, na atong amahan. Kung wala pahasta karoon mahimo, nasapa sa maluha ka ng inyong mga mata, mga matang maluho, sa pagpaagay sa daghan ng mga luha, tungkol sa bisan unsa lamang nga kasakit. Nanong nga nagatungina ka mo karon sa usa ka tulog ang luha tungkol sa kamatayon ni Jesus. Kain ka ng mga kasing-kasing kumahinuknukon, na dili makaako kung dili mahinunok sa pagminatay. Kung makakita sa maluwa sa isang nila katao, hain na ka ng mga mata na maluhon ang dili makapukong, kung dili daw duha katuburan sa mabaskog ng mga luha. Bisan gani kung panangilinan lamang sa ilang mga amigo, tungod sa nakong kawili. Mga kasing-kasing na maniyaga, kung dili ka mo karoon matunaw sa mga luha sa pagtanaw ka, Jesus, na inyong ama, na mahigugma, na naghahatag kayo sa tanan na kayuhan, o karoon ka na nagatingal sa inyong atubangan. Salamat. Nadungog ang nakupiyamot na kagaho, o piyamot sa titas ang salang, ang mga paghila, mga paglupaw, nga labihan, o ginasingit nila ang mapapakot tungkol sa pagpamatay ni Ruri sa mga bata o alsa. Kay matug pa ni Jeremias, huli paggaling igo ang mga paghila o pagbako labihan sa mga buhi kung dili kinahanglan na ubanan, sa mga luha sa mga minatay, sa pagpasabot sa tuman na kasakit. Yan, mga Kristiyanos, kung kini ginahilakan sa alaw kong mahait kapag ago sa mga tao sa rama, tungod lamang sa pagkawalay sala, o sa ilang kaluoy sa mga bata na gipamatay ni Herodes. Kay hasta paggali si Raquel na dugay ng gilubong, giagda nila aron upubang sa ilang mga paghila. O kamo karon nganong nagatungina o jutay na kaluoy o biriyot na luwa sa kamatayon niya ng Diyos na mahal. Nawaysa o dahil sa atong kayuhan, panyaga na lungsod. Hain na ka ng inyong pagkaanak, o wa man yun ka mo mahinuklog. Mga babunhiyon nga anak, batod gayod ng anak makapatay sa iyang amahan, apan ang amahan way kasing-kasing sa pagbuno sa iyang anak. Doon ka mo nga tanan niya ng bukid, tanawang pag-ayo ko dili makapabuturog ka mo. Tanawaw dili mamanuha ka ng inyong mga mata, ug pag-aubanan sa laom na pagbako sa pagtambong sa lugos na kamatayon niya ng atong amahan. Naan mga saserdotes, kamo ang magminatay, kay kining mga anak ni Kristo, wala man gayong ubati o kasakit sa matayon sa ilang amahan. Kaya na, nagapinal ang halandong nga saserdote o punuan sa mga kaparian, maingon sa orden ni Melkisedek,
Mga naog kamo mga angheles o mga serapiles. Ug biyai una ka lang inyong mga panaglipay sa langit. Magsubok kamo sa tubangan sa inyong hari. Nga hapit na kamugtuan sa ginawa. Kay kining mga Kristiyanos na niya karon wala man bumati sa kamatayon sa ilang mahan. Mga langit, ipakita karon ang inyong mga kasakit tungod sa kamatayon sa inyong magbubuhat. Nga nagatingala ni Anang Cross, maingon ka ni siyang pagpakita niya itong dakong nulog sa timpo ni Noe. Kapatan kaadlaw o kapatan kagabi. Ang kasakit o kasubok sa kalibutan kay kining mga kalag na tinubos nga anang Diyos. Wala man mubati o kasakit sa iyang kamatayon. Magminatay kamong tanan. Kamo na nakailaog kong makaluoy sa usa ka mahal. Gugbaw kaluoy ang ipangayo niya ng makamot. Naglupa niya ng kaluoy naglansan sa atong mga sala. Gugbaw kaluoy ang ipangayo niya ng matiil naglansan sa malansan. Nga namagal sa tumasa sa kilayan sa lawas. Gugbaw kaluoy ang ipangayo niya ng mga samad nagisisiyan sa atong makilipkong dalawtan. Gugbaw kaluoy ang ipangandi ng dughan kay ginugkal sa bangkaw tungod sa pagbisti sa mga mahilas na nakahagit sa pagpakasa sa atong isigkatao. O gugbaw kaluoy ang ipangayo niya ng kamatayon sa atong amahan nan kay gugma man ang ipangayo, gugma man usap unta ang atong ibalos kaniya, o siya mamulong man na mamatay na tungod sa gugma kanato. Busa, ana ang mamatay na si Jesus na atong amahan, ipadpadluhaan na at iyang mga mata sa luha sa kamatayon. Ana, nagatawag sa Diyos nga mahan sa pagtugyan siyang kalag. Kinimot o sa katingog ngunit sa kaidlaman sa yuta o nakapangurog sa imperno, nakapikas sa kapangpangan, nakasisi sa tabil sa templo sa Jerusalem, o nakaagat aron katong senturyon na nagatambong sa cross mo ila kung kinsa si Jesus Diyos. Busa ni Piyabaw no walay duha Diyos na Diyos kini nagisakit mga Kristiyanos. Tanawa ninyo na minukot na sa naong sa manunubos ang kaluspad sa kamatayon. Nalubog na ang maanyag niyang mga mata na nagahayag sa kalibutan. Nagpangapanong na ang iyang pananaw. Nagsukdit-sukdit na ang mga mata. Tanawa, marisod na ang paghawa, pukutas na sa kamatayon sa pagtiumawas sa kinabuhi sa manunubos. Hinay-hinay, una kamatayon, away kaluon. Pagdi una ka ng imong kabangis, usahon mo ba lamang ang duha ka kinabuhi? Huwag mo ba napison si Jesus at si Maria? Aron
Unya, wala gayon ning mahabilin kanimo. O wala kami takos kanagpan. Ulat-ulat una kamatayon. O hinay-hinay una og makaniyot. Kaya naapay kinapuwi nga ilikay. O inahan nga masalupon. O babay na nalumsar sa kasakit. Pauli sa imong balay. O kayo magtampong nining makalisa na talag-aon. May kasing-kasing ka mga itambong sa kamatayon sa imong anak. Kung ang inahan ni Moises, wala makaako sa pagsalibay sa sapa sa Nilo sa iyang anak sa pagtuman sa maabangis na sugo ni Paraon. Kung dili, gisulod sa usa ka bukang ka binulit o maunay pagpaanod sa sapa na masulog aron dili malumos ug hasta paggani di pabantayan sa usa niya kaigsuon kung asa mahidagsa. Ug ikaw pa ba ang makaako pagtapong sa kamatayon ni Jesus? Anak mo nga pinalangga o kapikas sa imong kasing-kasing? Pahawa niya, inahan. Tan-awat tingali baya o maabot kanimo kantong usa ka kasakit na gitagda ni Propitas Linias. O gulumsan ka sa dagat sa kapaitan. Pahawa niya o masulupon kong inahan. Kaya may bulut ka sa kamatayon ni Jesus. Ug mahimo na kayong kami na ilong at tuapos. Apan mga Kristiyanos, si Maria dili pahawa sa punuan sa krus. Kay buot niya nga mabawion diha sa Kalbaryo tungod sa iyang kasakit. Gipili ka naton iba sa praiso. Tungod sa kalalim sa bunga pagidili. Kay dili man siya pahawa. Kamu mga angheles sa langit, nanawawa ninyo siya agakaya, kay tingali bayaw mapukan ka ng inyong rayna. Ug kamu, mga halangdong na babae, pahirin ninyo ang mamata ni Maria, kay dili duwara katuburan, kung dili mahimo nagdayon, kausa ka laod sa maluha at iyang mga mata. Ug lingawan ninyo, aron dili na siya makamakon sa pagkurog o niya sa krus, kung daw mabugto ng ginhawa ni Jesus. Kay daw, anaa, di kurog na sa kamatayon, kinsay arang makapugong sa kamot ni Cain sa pagbuno kang Abel, kinsay arang makaghawid sa espada ni Akab, aron dili matibawas ang kinabuhi ni Nabot. Apan tapos na mga Kristiyanos, tapos na ang kasal sa Diyos na Amahan. Bidangat ng oras ay kamatay sa iyang anak. Mga anak ni Jesucristo, dagan kamo sa krus sa pagpanamilit sa atong Amahan. Ulat una Amahan namo. Adi apa kami ang imong anak. Wala pa makadawat sa imong bendisyon o wala pa kanimo magapanamilit nan adyos among magbubuhat, adyos among manunubos, adyos Amahan namo na mahigugmaon, adyos prenda na tiunay sa among kalag, adyos kahayag sa kalibutan.
dali-dali kamo mga Kristiyanos pagtuon sa Kalbaryo. Tanawa, Yesus na sa krus o may duko na ang ulo. Apa nagalubos pagbangon sa paghangad sa Diyos na amahan o bintiyabaw. Padre, imanus tuwas kumindo, Espiritu mio. Sa mga kamot mo, amahan ko, itugyan ko ang atong kalahi. Sa tapos, mamulong nilo. Tanawa! Anaa! Nahinugilo na laman o nabukto na ang ginhawa. Pagtayo na ang manunubos. Pagtayo na ang Diyos. Pagtayo na ang Diyos ng atong amahan. Mga Kristiyanos! Pagtayo na ang Diyos. Mga makasasa. Pagtayo na ang inyong ginatamay. Sa walay muruha, karon kriminal sa iyang atumbaran. Kay kami man, na nagabulong sa iyang anak. Unsa pa mga makasasa ang inyong gipaabot. Ngit-ngit na kalibutan. Nagpakudawa na laklaw. Pantay na bislas. Nagisaan ang ilahandong sa pagpagpilas. Ang ilapaabot sa pagpagpagpilas. Pantay na. Apananang. Nagabumpa sa krus. Kaladam sa pagkakus kanino. Aron ka mo niya pasaldo. Yan. Agan ka mo sa pagkakus sa krus. Uban ang mainit na paghinulsol o mamulong ka mo. Ginoo kong Jesucristo. Sa ngalan sa Ama, sa Ama, sa Diyos o sa Espiritu Santo. Amen. Mga igsoon kong makasasala sa makanako. Ato nang nabati kay nabatpat naman ang katapusang pito kapulong sa Diyos samtang siya gabitay sa krus. Mga higala, sa ngalan sa among kauban ni Engineer Wing Almerida, ilabi na sa among buotan nga producer Miss Liti Tunyakaw o in behalf sa Samsit K Production, kami manghinaot nga sa among pagtuktok sa inyong mga dughan, kami nakadayon sa inyong kasing-kasing. Kini ang inyong alagad, Duy Montanya. Daghang salamat. Pila ba ka Biyernes Santo ang atong palabyon? Una kita